Nakoy usa ka amigo nga og naaga ni mi sabot nga manglakaw mi. Unya og malate na siya, akong i-chat, asa na ka? Unya miingon siya, coming na. Pero kanang iyang coming, mao pa na pagligo niya. I will speak to you today something nga maghatag sa ato og integrity as a family, as a parent, as a children, and as a believer. Ingon pa sa iyahang sulat ni James Bryan Smith, dili daw ta ganahan or maglagot daw ta kung madiskubrihan nato nga gibakakan ta sa atong kaila. And yet we are a nation of liars. Dili daw ta ganahan nga makadungog or makahibalo nga gibutbutan ta sa atong isig katawo, pero nasod man diay ta sa mga bakakon. Mudawat mo ana, musugot mo ana nga study nga we are a nation of liars. Ngano ka nga si James Smith nakaingon siya ana, ato ang i-dig deeper ang iyahang study. Ang message nako, ang title ni ani, Our Behavior is Rooted in Our Narratives. Man nga niingon si James Smith na we are a nation of liars. Kay daghang higayon nga bisan sulod sa balay, nakasulod ang espiritu sa pagpamutbot. Kinsa ba dinhi ang wala pa makasakop sukad sa ilahang anak nga nakapamutbot? Hello mga ginikanan. Sukad-sukad sa inyong anak na natawo. Katong ginikanan nga wala pa sukad, butbuti silang anak, pataas daw ang kamot. Naay ginikanan dinhi nga wala pa sukad, gibutbutan silang anak. Amura gibutbutan na mo tanan sa inyong anak, bawa naman mo ni pataas. Mga bata, kinsa may mga bata dinhi nga wala sukad na mutbot inyong mamagpapa sa inyo ha. Match ra mo. You see? Whether we like it or not, we are a nation of liars. Dili ta inana ka credible sa atong words. Why do people lie? When a person lies, it is because he need an excuse. There are two main things that drives us to lie. Number one reason nga nang mamutbot ang usa ka tawo because of fear. Mahadlok ta kung unsay ikasulti sa uban. Mahadlok ta kung unsay hunahuna sa uban, mamutbot na lang ta. And yet, we are about to end this prevalence, this violence, and of course, we are hoping to protect our children, not only for physical disaster, but of course, with this spiritual disaster and spiritual warfare. Kay nagtuo ko nga dili man tanan nga naa dinhi sa ato mga gipangkulata nga mga bata kay mao man ay usas objective nato, but we are being abused of those false narratives nga sayop nga istorya. Second reason nga nang usa ka tawo mamutbot siya because of something nga iyahang magain. Unsa iyahang giapas maong mamakak siya. But let us not forget nga once nga magsugod ang usa ka bakak, musunod na pud na ang lain nga bakak. Hello? Are you listening? When we lie, we think that we might get something. Unsa man ni iyahang pasabot anin? Example, pila ba sa ato nga naay kaila nga namutbot sa ilang edad aron makasulod sa kumpanya? Mamutbot siya nga dili siya minyo kay gusto siyang makikuyab og lain na pud. He or she wants to gain something. Mamutbot siya bahin sa iyang edukasyon kay ang gusto niya nga parehas og lantaw pod ang uban sa iya nga taas pod siya og edukasyon. Mamutbot siya sa unsa iyang trabaho kay aron nga taas pod ang lantaw sa uban sa iya. Doon na may silingan nga ulitaw ko siya nang uyab sa babayi nga iyahang naibgan. Giangkon niya tong kuop sa amoa, ingon siya ako ana diha amo ana. Aperting ilara sa babayi. Karon pagkasal nila kay anak ng babayi, ingon ka inyuhanin ko.
Kung baka nang sanggutanan. Sanggutiro raman dahil sa dito. Nganong namutbot man to siya? Because he want to gain something. Unfortunately, because of this kind of character, we are destroying the integrity of our souls. Pila ba sa ato nga nagsaad nga musuporta sa tanang buluhaton sa project pero pagkahiman-himan nabugnaw ang atong commitment. Hello. Because we want to gain something, we commit nga ato ning himuon pero wala man lagi. Aha naman ning uban ron. Pila ba sa ato nga nagsaad nga muabot pero wala niabot. Kabalo ba mo nga ang atong narrative, ang atong ginaistorya, diha lang tawon sa mga tao ang ato ang integrity. Mauna nga, pag maingon ang akong amigo nga, kaming nako, kabalo gyud kong di na tinuod nga kaming siya. Kay kailaman ko sa iyahang inistoryahan, base sa iyahang ginapakita. Mga ginikanan, kumusta man mo sa inyong pagatiman sa inyong mga anak? Wala may violente siguro, pero basin o dili safe ang family, kay si mama si papa bakakon. Ang anak bakakon na pod. Doon ay mga higayon nga mo commit ta. Oo lagi mo adto lagi ko. Kaning orasa mo abot ko. Pila ba ka buok dinhi ang gipang chat sa caseworker nga magpasulat nga niingon nga muanha pero gabi na lang wa pa inaabot sa office. Kumusta ang atong honesty? Kumusta ang atong integridad, being truthful to our words? Hello? Sa ato ang balay ba? Basin, iabot ta sa punto nga bisan ang inyong bana di na mo mutuo. We are destroying the integrity of our souls. Kung sa ingon ni Jesus sa Matthew 16:26, even if we gain the whole world but we lose our soul, we have truly lost what is the most important. We lie because we want to gain something. Mamutbut ta nga inanita kay aron matagaan tag ayuda sa padiha. Because we want to gain something. You see, ang atong kalibutan, grabe ang espiritu sa pagiging bakakon. Untruthful to our words. Pila ba sa ato din hinga, kailangan pa kami ingon nga promise lagi. I swear, mamatay pa ko. Cross my heart para lang tuhan. Hello? You know what I discover? Ang tao di ay nga nailhan siya nga honest. Dili na siya kailangan ingon nga promise lagi. Pila man sa inyo hang mga bana nga magsige na lang promise cross my heart kay kamo kasawa di na mo mutuo. Or pila sa ato din hinga, kung dili ta mo promise, murag di ta tuuhan. Kailangan pa gyud tang mo promise. Jesus is always aiming for something higher. Kung gusto nato nga ipataas ang atong integridad, ang atong credibility as a person, we need to be an honest individual. Jesus is always aiming for something higher, for a new kind of person with a new kind of character. Mupromise man ta o dili, kadtong nagkinabuhi sa gingharian sa Dios, mahimong musulti sa tinuod o kinahanglan nga magsulti sa tinuod. But we are destroying our family by becoming untruthful to our words. We need to build a safe Philippines. Mahimong safety ang usa ka lugar kung ang tanang nagpuyo mahimong matinud-anon. Mahimong reliable ang usa ka simbahan kung ang tanang mga miyembro niini matinud-anon siya sa iyang relasyon sa Ginoo, sa iyang pagkiistorya sa mga tawo o mahimo siyang kasaligan. Dili lang sa gagmay butang, bisan sa mga dagkong butang. Mayong buntag o God bless sa ato ang tanan.